Kita ninyo kung paglaruan yung pera. Sipin mo, ilan lang silang congressman maghahati doon. Ilan lang. Kaya nga sumingaw ito eh. Paano yung iba hindi magkakaroon? Talagang ganyan sa pera. Di ba? Pagka magnanakaw ka ng pera, hindi mo napartihan yung mga kasamahan mo, abay yan na magtuturo sa iyo. Di ba? Para sumabit ka. Nakita ninyo ito, pinagplanuhan nila, mga kaibigan. Ito'y sa harap ng pandemya, bukod pa sa yang pork barrel ay deklaradong illegal. Labag sa batas. Ibig sabihin, yang pork barrel na yan, ayon sa desisyon ng Korte Suprema, na isa sa nag-question, ito nga, itong damuhong si Utoy, si Belica, na ngayon nasa PACC, wala namang ginagawa kundi magpamedya. Plano lang niya, kumandidato mga kaibigan Wala namang alam yan Masama nga niya, na-hospital pa yan Nung matalo yan na kumandidato, di ba? Dinala pa sa abroad yan para maipa-hospital Ano naging sakit? Kita na ninyo, mga kaibigan. As it was before, sabi ho dito sa balita, so it is still now. Kung ano noon, ngayon din ngayon, ganun din ngayon. Ito raw unequal distribution na plano ng Malacanang ay maaring makapagpabagal sa pagpasa ng 2021 proposed national budget. The apparent disparity in allocations of funding for projects of the DPWH in various districts as the root of the conflict now dividing the 300-member House is believed to be, yan ang paniwala. Ang hindi magkakapareho, napakalalaki ng agwat na alokasyon ng pondo. Yung iba, for purposes na masabi lang, meron silang pork barrel. Pero, ang pinakamalaki, ito di ba Nabucco, binulgar ng kinwestiyon ng isang mambabatas. Bakit anya sa Taguig, napakalaki ng budget? Kanino bang distrito yung Taguig? Hindi ba dyan sa mag-asawang Cayetano? Ang kakapal ng muka. Sipin mo, mag-allocate ng budget sa sarili niya. Hindi na nahihiya itong mga taong ito. Ang laki na nung nawala dun sa ASEAN. Hindi ba? Tuloy pa rin. Walang kapaguran sa pagsasamantala sa pondo ng taong bayan. Hindi sila napapagod. Mga kaibigan, sipin mo, bilyon-bilyon din yung sa ASEAN. Hindi pa nakontento doon sa kaldero. Talagang hanggat may pagkakataon, talagang walang yan. Kaya nung una, na itong leadership o liderato dyan sa House of Representatives, pinag-uusapan yung term sharing. Di ba? Maghahati sa termino. Ano sinabi ko? Ang sabi ko, tandaan nyo yan. Hindi tutupad sa usapan yan. Si Cayetano. Cayetano. Ano nangyari ngayon? Tama ba tayo o mali? Yan na nga kasi, napakadali naman bumasa ng tao Kaya yung iba nagtataka, bakit yung mga pinagsasasabi mo, pagdating ng isang panahon, nangyayari na.
nangyayari? Ano ka ba, manghuhula? Ba hindi ho eh. Para mo malaman yun, simple lang ang gagawin mo. Basahin mo yung track record ng tao. Ano ba track record niya? Mga kaibigan. Ano ba yung pinagdaanan niya, yung mga record niya? Ano ba yun? Pag masama ang record, huwag ka nang umasa na may gagawing mabuti yan. Katulad si Isko Moreno. Nakakahiya lang kasi nung unang manalo yan na mayor, hindi tayo bumatikos, pumuri pa nga ako eh. Binigyan natin ng pagkakataon, baka, kasi lahat naman ng tao mayroong pagkakataong magbago. Di ba? Kaya nga tayo tumututol dun sa mga katulad ng Tokhang, kasi mga tao yan eh. Di ba? Papatayin mo. Sino ka ba? Diyos ka ba? Ang may-ari ng buhay kasi Diyos lang eh. Ang may karapatan lang kumuha niyan, Diyos. Kaya nga ipinagbabawal, di ba, sa batas ng Diyos na huwag kang papatay. Mga kaibigan. Ngayon, isipin ninyo, track record lang ang tignan. Si Isko. Natatawa ako sa sarili ko, pero ginagawa ko yung maging mabuti akong tagapuna. Kung mabuti ang ginagawa, kasi may mabuti siyang ginawa. Kasi mahabang panahon simula nung maluklok si ERAP sa Maynila, yung hayop na illegal terminal dyan, di na ipasara. Yun lang ang maganda niyang ginawa. Yung mga vendor, hindi natanggal. Ang problema, itong mga vendor, unti-unti nang ibabalik yan. At meron ng mga stall di ba? Kung ano yung kulay na motif ng kanyang politika, yun ang kulay, asul. Nung panahon ni ERAP, orange. Yun lang ang bali ang natupad lang dyan, yung pambababoy na ginagawa sa Liwasang Bonifacio. Kasi yun sagradong lugar yun May batas yan Presidential decree yata, kung di ako nagkakamali, na yung mga park, yung mga plaza, hindi ka pwede magnegosyo dyan. Kasama yan. Marami yun. Yung tinutukoy na beyond the commerce of man. Hindi pwedeng pagkakitaan. Mabababoy. Tsaka unang-una, kaya tayo naglalagay ng mga monumento dyan. Yun simbolo ng paggalang. Pagdakila natin sa mga bayani. Yung may mga malalaking naiambag sa ating bansa, sa iba't ibang larangan. Pagkatapos ganun ang gagawin mo, ginawang kubeta yung park, ang baho-baho, doon nag-iihian, ultimong monumento ni Bonifacio inihian. At yung monumentong yon, hindi ba may base yun, yung pinaka tinutuntungan ng monumento? Akalain nyo, ginawang condominium yung ilalim ng mga homeless. Pinayagan nila yon. At ang masama, merong detachment doon, maliit na presinto ng pulis. Nando doon mismo. Hindi pinapansin. Ang mga sasakyang pampasahero, ginawang parking yun. Illegal parking. Mga kaibigan, ginawang illegal terminal. Hindi tama Kaya matagal binabatikos natin yan, pati sa pahayagan. Katunayan, dinimanda ako riyan nung walang yung operator dyan Yun, natuwa tayo. Akala natin pagka pala nabigyan ng pagkakataon nitong si Isko, umanga ako kaya niyang ipatupad ang batas. Wala ka namang extraordinaryong gagawin
Kung tutuusin mo, hindi naman kahanga-hanga. Bakit? Trabaho nila yun, unang-una. Hindi ba? Sila may trabaho niyan eh. Palisin mo yung vendor. Eh hindi, kinukolektahan eh. Mga illegal terminal, kinukolektahan. Nung dating nakaupo. O kaya, natuwa tayo. Yun man lamang. Ang totoo niya, wala pa naman silang naipapakita eh, si Isko. Ang meron lamang mga nagawa sa Maynila, mga kaibigan, Villegas, Alfredo Lim. Dalawa pa lang. Yung nag-iisang underpass na naipangalang kay dating Mayor Arsenio Lacson. Si Mayor Lacson, sa kanya yata nagsimula di ko matanda ngayon, kung yung pamantasan o yung ospital na Maynila. Pero inabot ko kasing may isip na ako, si Villegas. Yung ospital ng Maynila. Si Villegas, si Yeba, ang mayor noon na Maynila. Noong may isip na tayo. Ngayon, ang sinasabi natin, mga kaibigan, mag-ingat tayo sa mga tao. Ito mamaya babasahin natin yung sinasabi ni dating speaker ito, kaalyado ito, ni Presidente Duterte. Tumulong ng malaki sa kanya ito, sa kanyang kampanya, para maging presidente siya. Kalalawigan niya, kaibigan niya, speaker, na unang-unang speaker. Pero ngayon, naliwanagan na ang isip niya. Babasahin natin kung ano yung sinasabi na niya ngayon. Mga kaibigan, nagsasabi na ng totoo. Yun naman ang isang tao, di ba sa nakaraan, binanggit na rin natin ito, para ka lang makapagsalita ng totoo, kailangan wala ka sa administrasyon. Di ba? Kasi kung nasa administrasyon ka, tapos sasabihin mo lang mabuti, hindi ka paniniwalaan ng tao. Lalo na kung gagawin mo yan sa pamamaraang magsasabi ka ng hindi totoo, lalo na hindi totoo sinasabi mo, kamukha nila Roque, ni Panelo, tsaka yung mga gagong tagatahol nila sa radyo. Mga kaibigan, may nag-text nga sa akin, sabi, bakit ba kahapon anibersaryo ng martial law ni dating Pangulong Marcos, mukhang wala kayong sinabi patungkol. Wala na, sawa na ako dyan Tsaka anin ko yan. Hindi naman issue yan Sa akin, baliwala yan. Kaya mabuti pagtingin mo sa martial law, kaya masama pagtingin mo sa martial law, baliwalang pareho yun. Bakit? Mababago mo pa ba ito? Mabubuhay mo ba si Marcos? Kung gusto mo siyang parusahan, mapaparusahan mo ba yung patay? Kung gusto mo naman siyang purihin, baliwala rin yun. Wala na si Marcos Di ba? Ang importante sa akin, yung tunay na issue ngayon, laban sa Inchik, sa China, mga kaibigan, doon tayo dapat lahat manindigan. Laban sa katiwalian. Sabi ko nung umpisang upo ni Pangulong Duterte, inuuna mo niyo yung drugs. Alam niyo, ang pinaka-priority na dapat inumpisahan ng gobyerno, yung anti-corruption. Kaso, hindi naman pala sila talaga anti-corruption, kundi nag-iintay ng corruption. Na kung paano sila naman ang gagawa ng corruption. Nag-aantay lang pala ng pagkakataon. Ngayon, bakit corruption?
Kasi po, lahat ng kabuktutan sa gobyerno, hindi mangyayari yan kung walang korupsyon. Sa droga, halimbawa, yan bang droga magtatagumpay ba yan kung walang otoridad na kasali dyan? Ha? At ang masama, baka may basbas pa yan ang mas matataas pa. Hindi lang sa law enforcement agency. Kaya may shabu, may droga. Unang-una, hinuhuli niyo yung droga para kayong pumapatay ng lamok. Saan ang gagaling yung droga? Doon sa customs. Hindi ba? Kamakailan, inamin din di ba? Ni Digong nyo. Ano sabi niya? Montik na raw niyang ito raw customs meron siya talaga naman Yun nga, yung hindi ginagamit yung x-ray machine, talagang pinalulusot yung shabu. Mga kaibigan, ako nagbalita niya sa inyo Wala namang ibang impilang nagbabalita niyan di ba? Lalo na yung impila na wala raw kinikilingan, walang pinoprotektahan, pero may kinikikilan. Sa DNR lang Kano kaya kinita ng mga ito? Sa Dolomite, mga kaibigan. Kung tutuusin niyo, wala akong pakialam. Kaya lang, kino-compromise nila Sabi ko nga sa inyo, hindi naman masama tumanggap kayo Ang masama, pag ikaw tumatanggap ka, ang kapalit na, interest na ng bansa mo, ang kino-compromise mo, at interest na ng buong mamamayang Pilipino. Diyan nagiging masama ang pagtanggap ng suhol para sa akin kung ikaw ay nasa media. Hindi ba? Ngayon, ito. Illegal itong pork barrel na pinag-aawayan nila. Sipin ninyo, sila yung gumagawa ng batas. Tapos sila yung lumalabag sa batas. Baka purihin pa nga itong mga ito. Ang gagaling yung magnakaw Kaya ako kayo kinuha Kaya sinuportahan kitang maging speaker dyan, Alan Ang galing mo talaga. Pagdating sa ika nga pagmanipula ng pondo, pinag-aralan mo talaga yan. May masteral degree ano yata dyan? Si Alan Cayetano, mga kaibigan. Kay sarap kumain ng rice, pero can afford the price. Karne, gulay at fish, gasolina, dilis, mga presyo'y kakainis. Hay! Bakit ba tayo'y naghihirap? Habang ang iba'y napapasarap. Kahit anong sikap hanggat may mga kurap na ang business nila ay crime. Kukurakot sila doon sa left, kukurakot din doon sa right. Ang dasal ko lang, bangungutin sila tonight. Kawatan ng money, ay naku kayo ay huling. Mga adik sa pera, gaman sa kwarta. Tigilan nyo na ang mag-siting, pagkat kayo na ay booking, wag galit sa pera, baka kayo makarma. Lagi na lang nagko-compromise, kahit gusto pa ng extra rice. Ang kita'y maliit, laging kapos sa budget, ako ay nabubwisit. Shit! Bakit ba tayo'y naghihirap? Habang ang iba'y napapasarap. Kahit anong sikap hanggang may mga kurap na ang business nila ay crime. Kukurakot sila doon sa left, kukurakot din doon sa right. Magdasal tayo, pagungutin sila tonight. Kawatan ng money, ay naku kayo ay huling. Mga adik sa pera, gaman sa kwarta. Tigilan nyo na ang mag-siting, pagkat kayo na ay booking, wag galit sa pera, baka kayo makarma.
Yeah. Kukurato sila dun sa left, kukurato din dun sa right, ang dasal ko lang bangungutin sila tonight. Kawatan ng money, 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 ay naku kayo'y huling, huling, huli. Mga aling sa pera, gaman sa kwanta, tigilan nyo na ang mag-chiting-chiting. Pagkat kayo na ay booking-booking, wag ka rin sa pera, baka kayo makarma. Kawatan ng money, 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 ay naku kayo ay huling, huling, huli. Mga aling sa pera, gaman sa kwanta, tigilan nyo na ang mag-chiting-chiting. Pagkat kayo na ay booking-booking, wag ka rin sa pera, baka kayo makarma. Kawatan ng money, 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 ay naku kayo ay huling, huling, huli. Mga adik sa pera, gaman sa kwanta.